guys, so ngayon pag-usapan natin driver's license. So, ang driver's license para sa nakararami ay hindi isang karapatan ng isang tao na magkaroon. Ang driver's license ay isang pribilehiyo na binigay ng Philippine government sa individual na gustong magmaneho. So, ang pribilehiyong ito ay based sa LTO o Land Transportation Office Republic Act 4136 at Batasang Pambansa number 398. So pag nagkaroon ka ng driver's license, ito ay maaaring ma-revoke sa'yo o masuspinde or makumpiska kung mahuli kang lumalabag sa batas, trapiko. Ngayon, meron tatlong uri ng driver's license. Una, ang student driver's license. Pangalawa, ang non-professional driver's license. At pangatlo, ang professional driver's license. So, kung gusto mong matutong magmaneho at ikaw ay isang first-timer, kailangan mo kumuha ng student driver's license. Ang requirement sa pagkakaroon ng student driver's license ay kailangan at least 16 years old ka, marunong magbasa at sumulat, at wala ka nakahahawang sakit. Nabasa ko lang yan. Tapos, kung meron ka ng student driver's license at habang mag-aaral ka magmaneho, kailangan may kasama kang naka-professional driver's license. Kasi kung sakaling mahuli ka at wala kang kasamang professional driver's license holder, may chance na makumpiska yung driver's license mo, tapos ma-impound yung sasakyan na minamaneho mo. Hindi ka pwedeng samahan ng isang non-professional driver's license holder dahil labag ito sa batas. So, kailangan professional driver's license ang hawak ng kasama mo pag nag-aaral ka magmaneho habang naka-student license ka pa. Ngayon, after a month, pwede ka nang mag-renew ng driver's license mo to non-professional driver's license. Ang karamihan na may hawak ng non-professional driver's license ay ang mga driver na nagmamaneho ng pribadong sasakyan, kagaya ng mga sasakyan na ito na nakikita nyo. Kung gusto mo magmaneho ng delivery truck or ng pasaherong jeep, van, bus, kailangan ang hawak mo lisensya ay professional driver's license, dahil ang mga may hawak ng professional driver's license ay mga driver na namamasada o nagmamaneho ng pampubliko sasakyan for hire ng mga sasakyan. So ngayon, para makakuha ka ng non-professional driver's license from student license, kailangan mo mag-undergo ng mga examination. Meron tinatawag na written exam saan sasagutin mo yung mga katanungan tungkol sa traffic rules and regulations. Tapos meron din driving test, which is kung nakapunta kayo sa LTO main, walang saysay, paumanhina. Pero kasi kung ka ng driver's license exam at magmamaneho ka ng owner type jeep, ewan ko kung ilang taon na yun sa LTO, kung nandun pa ba yun, kasi nung kumuha ako ng 2009, yun yung ginamit ko, at sa karamihan na nakausap ko, yun yung ginamit nila. Iikot ka lang dun, tapos pasado ka na. Pag naikot mo, hindi ka siguro namatayan ng makina, kaya hindi ka pag-aano kagaling magmaneho. Dapat yung mga driver's license exam, dapat sa actual road ginagawa para nakikita nung nagpapa-exam kung marunong nga magmaneho yung driver. Gaya nito, yung mga motor na sumisingit na yan, paano ba kumuha ng driver's license yan? Paano nakapasa ng exam yan kung hindi nila alam yung tamang pagmamaneho? Kagaya nun, alam mo, sumingit na sa pagitan ng truck at ng bus. Napakadelikado nun. Dahil
kinukonsidera ang isang motorsiklo na isang sasakyan. So dapat nasa gitna lang siya ng lane. Hindi siya dapat masingit-singit sa magsansan. Kaya nakita niyo marami nagdidisgrasya mga motor. So yun, sana sa bago pamahalaan mabago na yung driver's license exam. Hindi na lang yung iikot kayo dun sa loob ng compound ng LTO dun sa lumang order na yun. Sana makita natin kung talagang marunong nga magmaneho at marunong rumispeto ng mga batas trapiko yung mga aspiring na magkaroon ng driver's license, dahil hindi ito karapatan, isa itong privilege na binibigay sa mga nagmamaneho. Sana bago pamahalaan yung patakaran sa LTO, yung pagbibigay ng driver's license, lalo na yung driver's license exam, yung actual driving, kasi hindi ito napapatunayan kung marunong nga magmaneho yung isang driver. Hindi porke napaandar mo yung sakyan, hindi ka namatayan, okay ka na magmaneho. Kagaya niyan, naka-red light yan doon pero pumasok siya, diba? Isipin mo kung nahuhuli yung mga ganyan, kung meron tayong enforcement, napakalaki ng pondo ng LTO sa mga dahil lang sa mga ganyan. Mga tao hindi marunong maglakad sa tamang lakaran, napakadelikado. So ayun, sa pamamagitan ng tamang eksaminasyon na papanukala nila, mapatunayan natin na marunong talaga magmaneho, dahil may tanong nagpapa-exam kung marunong ba siyang rumispeto sa pedestrian, marunong ba siyang magpasa ng traffic rules and regulation, kung barumbado ba siya magmaneho, bigla-bigla ba siya nagbilikod ng walang signal, di ba? So yan lamang yung mga paksa o mga bagay na may encounter mo pag mag-a-apply ka ng driver's license. Dapat nga yung pag-a-apply ng driver's license, samahan na yan ng parang ginagawa nila sa pag-a-apply ka ng lisensya sa baril eh. Tignan mo, napakaraming road rage ngayon. Siyempre walang psycho neuro exam para sa mga driver, diba? Isama mo pa yung low down payment. Nako, magkaroon ka lang ng kotse eh, gwapong-gwapo ka na magmaneho kahit di ka marunong magbasa ng mga traffic rules, kahit di ka marunong suminyas na liliko ka, diba? Kahit pagbibigay ng simple courtesy sa mga driver sa paligid mo, diba? Mga motorista, share the road, ika nga, diba? You don't own the road. Akala mo hali ka magmaneho ng kalsada. So karamihan, pag nakita nilang dilaw na yung traffic light, imbis na bumagal, binibilisan. Ibig sabihin po ng dilaw, mag-minor. At yung red, stop. Hindi ibig sabihin ng dilaw, magmadali, para di ka abutan ng pula. Kami po dito sa Dashcam Journals PH ay nagpo-promote ng road safety and responsible driving. Para po ito sa kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan na gumagamit ng ating mga kalsada. At pinopromote din namin na sana mag-install halos lahat ng mga drivers. Maging requirement ito sa pagkakaroon ng sasakyan. Sa requirement sana ng bawat sasakyan ay may sariling parking para mas maluwag yung mga kalsada. Sana magkaroon din ng requirement na ang mga sasakyan ay may dashcam. So magkakaroon ng parang hiya yung mga driver na ay baka makunan ako ng dashcam tapos i-post ako dahil sa pwedeng barumbado ko, diba? Magkakaroon sila ng instinct na parang ay may nagbabantay sa akin, kailangan maayos yung kilos ko, diba? Kasi iniisip nila wala namang manguhuli eh. Okay lang gawin ko to, okay lang lumabag, wala namang manguhuli sa akin eh. Ganun nagiging mentalidad ngayon. Akala nila karapatan nila na magmaneho, karapatan ko maging barumbado, maganda kotse ko, malaki yung tax ko eh, malaking taxpayer ako. Hindi po ganun yung batas. Dapat po equal tayo lahat.